wala naumpisaan natin dyan mga bossing. Di tuloy-tuloy na ho natin. Dito naman mga kababayan, yung gawa-gawa. Ako alam ko ito at halatang halata po. Gawa, Ma'am Princess Paris, shoutout sa iyo. Gawa-gawa na peke ng mga DDS, mga boss. Anomalya sa flood control. Yan. In-AI nila, mga kababayan. In-AI nila yung mga diskaya. Siguro gustong-gusto nila na matanggal talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Gigil na po sila talaga na matanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya umaabot sila sa ganitong mga gawain. Pag-AI, pagpe-fake news, bagay. Dati pa naman ganyan na sila, di ba? Victoriano Bermug. Fake news daw yung mga DDS, sabi ni Victoriano Bermug. Pakinggan nyo kung ano ang nilagay nila dito sa AI ng mga DDS. Ang pasimuno po sa anomalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico. Yung dalawa na yon, nabanggit niya yon mga kababayan. Naalala nyo nabanggit niya po yon doon sa Senado. Halos mga pangalan. Pero pagdating naman po sa Kongreso, mga bossing, may bawi naman siya. Ang sabi naman niya doon sa Kongreso, wala po akong naging kaugnayan, wala po akong rekta o pisikal na kaugnayan o naging kumbaga, ano tawag doon? Yung naging transaksyon kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Binawi naman mga kababayan. Ngayon, ito yung ginagamit ng mga DDS para pati si Pangulong Bongbong Marcos ay idamay doon sa flood control, mga bossing. Pakinggan Ang pasimuno po sa anomalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico, at ang pinakautak po ay si Bangag. Sila lang po, Your Honor. Sila lang daw po. Mami Peng, ano masasabi mo dyan? Kasama daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Pero utak ng mga DDS hanggang ngayon fake news pa din mga kababayan ang labanan. Biruin nyo, simula po sa umpisa nung karera nila, nung nagtayo po sila ng entablado doon saan ba yun? Sa Davao. Unang banat pa lang nila doon, mga kababayan, alam na natin na fake news ang papakawalan Di ba? Alam natin, unang banat, sino ang unang bumanat? Dating Pangulong Duterte. Kesyo daw po, meron daw tayong bangag na Pangulo. Palagay ko kaya malalakas ang loob ng mga DDS, ng mga fake news, mga bossing, dahil po, nasa kanila yung presidente ng fake news nasa kanila din yung vice-presidente ng fake news. Sino ba nga naman ang hindi lalakas ang loob niyan? Di ba? Sino ba naman ang hindi lalakas ang loob na mag-fake news kung yung presidente dati o dating Pangulo, meron tayong bangag na Pangulo? Sabi ni Duterte, nung tinanong kinalaunan, ano sabi niya? Antibiotic lang naman po ang sabi ko with matching hawak pa po sa piske, mga kababayan. Antibiotic lang naman ang sabi ko. Kasi mga bossing, doon pa lang, PIDEA, 4 na oras makalipas pagkatapos nung binanggit yon nung taong nakakulong doon sa dahig, sinoplak na agad ng PIDEA. Ang sabi ng PIDEA, walang katotohanan ang mga pinagsasabi ni Rodrigo Duterte. Soplak. Di ba? Vice-presidente. Isa pa din ang vice-presidente, uulitin ko, yung kay Luistro. Ano sabi niya? Doon sa mga Luistro, malaki daw ang utang ng mga Luistro sa kanila, at doon sa asawa niya. Bilang abogado ng mga Luistro doon sa kaso ng asawa ni Congresswoman Beatrix Luistro. 8 to 9 million, kung di ako nagkakamali, yung numero na pinakawalan ng vice-presidente. Ngayon mga kababayan, sinagot sila ni Congresswoman. Baka pwede naman po pakilabas ninyo ang resibo ninyo. Upang sa ganon, mabayaran naman namin yung pagkakautang. Wala pong maipakita. Di ba? Wala pong maipakita. Pati po sa mga vloggers nila, yung mga nagla-live sa kanila, lahat po mga fake news.
isama mo na yung Semenay nila. Di ba, Shiro Kansaki? Oh, tawag nga ni Shiro Kansaki dyan. Semenay News. Biruin mo yung Semenay. Yung mautog nila dun sa Bulacan, kung di ako nagkakamali, sabi ng Semenay. Ayun po, inarmasan po ng pamukpok. Yung inarmasan po ng pamukpok yung 300 katao, sabi nung Semenay. Doon daw po sa Bulacan. Ang lalaki ho ng camera ng Semenay, mga kababayan. Tapos ilan pong mga vlogger nila yung may mga hawak na mga cellphone. Wala man lang pong maipakita na meron pong 300 katao na may hawak po ng pamukpok, mga bossing. Fake news. Di ba? Yan ang labanan nila. Yan ang panlaban nila. Alam niyo po, napakahirap po na laban yan. Bakit to? Lagi kong sinasabi dito, kapag kayong ikaw ang nasa katotohanan, napakadali mong ipaglaban yan. Bakit? Hindi mabubura sa utak mo yan eh. Kahit paulit-ulitin, kahit pabali-balik ta rin, yung mga katanungan sa iyo, yun at yun pa din ang sasabihin mo. Hindi mo kagaya na pag fake news ang pinapakalat mo, ay anak ng 7 kuba. No? Isang ikot pa lang. Kung saan ka mandali nung katanungan nila, papalya ka na agad. Kasi hindi yun yung mismong nakarehistro sa utak mo. At gawa mo lang yun. Baka 1 linggo nga nakakalimutan mo na yan. Unlike yung talagang meron kang katibayan, mismong nakita mo. Di ba? Mismong ikaw ay nandoon sa senaryo na yon, mismong ikaw ay nandoon sa sitwasyon na yon, hindi mo makakalimutan, no? Kaya ito ho, yung mga tirada ng mga DDS, yung mga ganitong galawan ho ng mga DDS, mga kababayan, basang-basa na ho ng ating mga kababayan. No? Hindi na po tinatangkilik. Nakita nyo po, tingnan nyo, yung mga survey ngayon, pabagsak. Yung mga Duterte, pababa, yung mga Duterte. Di ba? Miski po yung mga rally-rally, meron pong rally na mangyayari sa 21 nitong buwan na ito. Mga kababayan, tinatakwil yung mga DDS eh. Sinasabi, huwag kayo sasali dito sa amin eh. Kung ano yung agenda nyo, hindi yun ang agenda namin eh. Pero syempre mga kababayan, yung mga DDS, ipagpipilitan na kanila yung rally na yun. Naalala nyo yung doon sa New York? Di ba merong Independence Day doon? At sila Vic Rodriguez nakisali, sumiksek doon sa Independence Day na rally na yon o na marcha na yon. Tapos linagay yung kung ano man yung mautog-mautog nila. Hindi ba sila nahiya nun? Tapos ang balita sa Pilipinas, sila daw ang may pakana nun. Mautog daw ho yun, mga bossing. Lahat, karamihan. Kila Maharlika, ano po ang nangyari? Walang nangyari. Di ba? Ang ending, ayun, kulong pa din ang dating Pangulong Duterte. At eto nga ho, nanganganib yung ibang mga kasamahan nila. Nanganganib yung ibang mga DDS. Mga bossing, 'di ba? Nanganganib yung ibang mga DDS na pwedeng may makulong, pwedeng matanggal doon sa kanilang mga posisyon. Especially yung Bato de la Rosa, Bongo. Palapit na po yung ilang araw na lang. 13 araw o 14 araw na lang. Mga kababayan, palapit na ho yung alin? Yung sinasabing buwan na pagpasok ng ICC sa Pilipinas mga bossing. Di ba sabi second generation daw sila o second batch daw si Bato at si Bongo. Nako, wag na natin pag-usapan ho yan. Ayaw kong pinag-uusapan Naaawa ho ako doon sa dalawa kay Bato, lalo na kay Bato. No? Pag nababanggit ho ang pangalan ni Bato, lalo na doon sa Diyan po sa ICC, nagwawala ho napapamikmadi. Tatanungin nyo pa ako, Mark, ano yung Mikmadi? Mikmadi, yun po yung Make My Day ni Bato de la Rosa, mga kababayan.